paano utakan ang lalaking nagloloko sa'yo. Yon. Na kung naalala nyo dati is meron din tayong topic na kung paano utakan yung lalaking nilalaruan lang yung damdamin mo. Yung tipong pumasok siya sa relationship, ginulo ka niya, and then nung nampaibig ka na is bigla ka nalang iniwan na which is ginamit ka lang. So ito ngayon na halimbawa sa situation mo na let's say minahal ka naman ng partner mo and then ito ngayon niloloko ka na or paulit-ulit ka nang niloloko. So ito mga utol ha, kung minsan kasi is humahantong talaga na kung dati ay minahal ka naman ng partner mo and then ito ngayon, bakit ka niya niloko? Kasi ito mga utol ha, diretsahang sagot. That's why nagloloko yung mga partner ninyo sa ngayon or paulit-ulit ka nang niloloko dahil po yan sa kampante. Na binigyan mo siya ng kampante. Na pinatatak mo sa kanyang isipan na sobrang mahal na mahal mo siya. Na kaya mong gagawin lahat-lahat para sa kanya. That's why nabobost yung kampante niya. Na mas lalo siyang tumataas or mas lalong tumataas yung confidence niya. Kasi nga ikaw itong babae na palagi mo siyang pinapatawad, palagi mo siyang iniintindi, inuunawa, inaaruga, binibigyan pa ng suporta. That's why mas lalong lumalaki yung ulo ng partner mo. Na kung dati is minamahal ka naman sana ng lalaki, kaso lang maling pagtrato yung pinapakita mo na mas lalo mo siyang in-spoiled. So ito na ngayon, lumaki yung ulo na nawawala na rin siya ng respeto sa'yo. So ngayon ang tanong, paano ba natin utakan yung tao na paulit-ulit na lang nagloloko sa'yo? Na niloloko ka na inaapak-apakan na yung pagkababae mo. Na at the same time is may ipinagsasabay sa'yo. So ito step by step na yung unang hakbang mo talaga na dapat mong gagawin, sigurado utol, is nangyari na kinonfront mo yung partner mo. Which is confrontation. Yan po yung una nating gagawin. Pero teka lang, bago mo po yan gawin is siguraduhin mo lang din muna na may matibay kang ebidensya. Na let's say may nabasa ka talagang kachat niya, yung babae, na nagbabatuhan sila ng salita na I love you or I miss you. And then, kapag nahuli mo talaga with your naked eye na silang dalawa is nagsasama, nag-holding hands, nag-aakbayan. Or kung di kaya is kapag may nag-send sa'yo ng mga kaibigan na nakita yung partner mo na may kasama na ibang babae, may kausap, may kaakbay. Yes, yan po ay isang matibay na ebidensya. So for sure, and then ito ngayon, humantong na sa confrontation. Na yung iba dyan sigurado is nagawa na ito. So ito ngayon, ano yung nangyari? Wala, ganun pa din. 'Di ba? Paulit-ulit ka pa rin niloloko na still sila pa rin ng babae niya. So ano yung dapat nating gagawin para mas mautakan natin yung partner mo na lalaki? Sigurado baka iba yung pumapasok dyan sa inyong isipan ha? Na yung paghihigante na maghanap din ng ibang lalaki? No. Ito mga utol wala tayong ibang gagawin. Kailangan is matibay ka talaga dito. Na kailangan din talaga is sobrang matatag ka dito. Kasi kung paulit-ulit ka nang niloloko, ibig sabihin yung ginawa mo dati is hindi effective. Which is palyado. Na hindi talaga tama. That's why mas lalo pang nagloloko. Na like for example is paulit-ulit ka na niyang niloloko and then paulit-ulit mo rin siyang pinapatawad. Isa na rin po yan na nagbibigay na mas lalo mo siyang pinapakampante and then mas lalo mo siyang pinapaabuso sa'yo. Na parang pinapahiwatig mo rin na tinotolerate mo lang din yung gawain niya. So ito ngayon, kapag paulit-ulit na talaga utol, wala kang ibang gagawin kundi umatras ng walang pasabi. Uy, teka lang Kuya Kiko, bakit kailangan na wala akong sasabihin sa kanya? Kasi 'di ba, yung una mong ginawa is confrontation, kinonfront mo na siya dati. So ano yung nangyari? Wala ka ring nakuhang tamang sagot. That's why, tinuturo ko dito utol na umatras kayo ng walang pasabi. Kasi, once na humangad ka pa ng explanation galing sa partner mo, is mas lalo ka lang madedistract sa pinaplano mo. Instead na nakapag-decide ka na umatras, pero binigyan mo pa ng chance na makinig sa partner mo na nagloloko sa'yo, ay talagang imamanipulahin ka lang neto. Manggagaslight lang po yan. And then ito ngayon, instead nakapag-decide ka na umatras, is wala na.
Dahil nagpabola ka na naman, nakinig ka na naman sa kanya. And then yung isa pong goal natin na kung bakit aatras ka ng walang pasabi ay dito mo talaga siya masusupalpal. Kasi bigla ka na lang umatras na wala malang ni hay ni ho na kung ano-ano ba dyan. Dahil kung naghahangad ka pa ng explanations, mas lalo mo lang pinapakita na gano'n mo siya kamahal na kahit niloloko ka na. Pero kapag wala, mapapakita mo sa kanya na yung conclusion niya sa'yo is mali. Na kung yung akala niya is sobrang patay na patay ka sa kanya, is ipakita mo na hindi pala ganun. Na yung taong sobrang nagmamahal sa kanya dati is nagsasawa din pala. Yes, yan po yung pinapahiwatig natin dito. Na yung taong sobrang nagmamahal, na sobrang nag-aaruga at saka nag-iintindi sa kanya is nagsasawa rin pala or humahantong rin pala sa pagsasawa. Yes. So that's why palagi ko pong ina-advise na kapag umatras ka, kailangan is wala ka ng any words na sasabihin sa partner mo. Para hindi ka madistract utol, para madiretso mo talaga yung gawain mo. So dito natin siya nauutakan na buong akala niya is ganun pa rin na nabubola ka pa rin, naniniwala ka pa rin sa kanya, nasunod-sunuran ka, pero hindi na pala. Once na nagawa mo yung gawain na ito. And then, ito mga utol ha, sa pag-atras is kailangan ipakita mo talaga na yung tipong parang wala na siyang babalikan. Kasi kampante po yung tatanggalin natin sa kanya. Tandaan ninyo ha, na lumabas ka sa comfort zone niya, na para hindi siya makampante. Yun po yung tatanggalin natin. Yung mawala yung kampante niya na nandiyan ka pa din na kung kailan niya gustong bumalik. Ipakita mo talaga na hindi mo na siya tatanggapin. Yes, para papakita rin natin na hindi mo tinotolerate yung mga ganitong gawain na hindi mo rin talaga nagugustuhan. Yes, of course, sino ba magkakagusto sa taong minamahal mo na meron namang iba? Wala, di ba? Na niloloko ka lang, pinagsasabay kayo. So that's why kailangan nyo pong talagang tatagaan yung sarili ninyo para hindi na rin po maulit na lolokohin at saka lolokohin ka. Kasi once na niloko ka na and then kapag tinanggap mo pa, yes, isa lang po yung binibigay mong validation sa partner mo. Na kung kailan pala siya gustong bumalik sa'yo ay nandiyan ka pa rin naman. That's why, trust me, magagaranti ako sa inyo, mauulit at saka mauulit pa yan na lokohin ka. Pinatawad mo eh. Na kung kailan pala niya gustong bumalik is na may nagsasalo naman pala sa kanya, nandiyan pa rin yung reserba niya, which is, ikaw po yun. So okay lang ba sa'yo na maging reserba? Syempre hindi. Okay? So na po ang tanging dapat ninyong gagawin once na niloko kayo ng mga partner ninyo ng paulit-ulit para mas lalo ninyong mauutakan. Kundi umatras ng walang pasabi. Yun talaga yung pinaka-importante sa lahat utol. Okay? So yun na po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and baboom! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.